Ganito nga pala yung posisyon natin mga master pag tayo yung nag-aanting ng isda. Inaabangan ko nga pala dyan yung mga isda pero kailangan ito ng tiyaga. Pagtatanghali na pala dyan mga master at ang init ay tirik na tirik. At sa paghihintay ko mga master saktong may dumaan. Sa pool dyan, ang plap lang nagpakita. Buti na lang asintado ang tumira. Siyempre namang USR King yan eh. Mahirap hilain yung tali ng aking tiksay mga master. Siniksik kasi ng isda ang kanyang katawan sa sanga. Kailangan kong babayin mga master kasi masyadong matigas yung tali. Malaking isda na plapla kasi yung ating huli. Ito yung isdang mahirap makita pero nandyan lang sa tabi-tabi. Mega shoutout nga pala dyan sa mga followers natin San Mandako ng mundo. Shoutout din kay Mami Jocelyn Moreno na hindi nang iiwan kahit katapusan ng vlog ko. Ganito nga pala kalaki ang ating huli. Mahirap lang kunin dahil nakasabit ang tali. Namiss ko tuloy ang bansang Taiwan na ang mga isda ay naglalakihan. Pero sa laki ng huli ko parang Taiwan din ang paligid ko. Shoutout nga pala sa Team Harvest, namiss ko kayo. Nandito pa rin ako, minsan lang pumapaldo. Pero tuloy pa rin ang buhay kahit matagal magtagumpay. Walang imposible basta manalangin. Balang araw tayo din ang pagpapalain. Minsan lang pala ako nagbo-voice over mga master. Kaya paki-comment naman kung kailangan ko pa to i-master. Kung nagustuhan nyo yung mga ganitong video mga master, paki-like and follow naman ako para magkita-kita pa rin tayo sa susunod kong video. Sobrang namangha pala ako sa aking huli. First time kong itong makahuli ng pagkalaki-laki. Malaki din eh. Oh, ano? Wow. Pakalaki. Thank you Lord. Ibang kunat ng katawan. Good size. Lit yung isa. Mga master, yung spot na paborito ko at dyan sa gitna ng kahoy na dalawa na yan, malaging may nagpapakitang isda. Ayan, tinamahan na po yung isda dyan. Dinahandaan ko nga palang hinila yung tali dyan mga master kasi baka sasabit yung tali at makatakas na naman yung isda. Swerte nga mga master yung pagdating ko kasi parang abang nag-aabang yung isda. Sabi ko na kami ay tinadhana. Tamang tama lang ang size ng isda. Isang arroyo na tilapia. Idagdag na natin ito sa iihawin natin mamaya. Yun, let's go. Lumipat nga pala ako sa ibang spot mga master at kailangan magtago para hindi tayo mapansin ng mga isda. Yun nga lang walang malapit, nasa kabila sila. I-ready ko na ang aking tiksay mga master. Masyadong malayo yung mga isda pero nagbabaka sakaling may makuha. Hinahanda ko na nga ang sima at tatargetin ko yung medyo mas malaking isda. Shoutout nga pala sa mga bago nating followers San Mandako ng mundo. Sana samahan nyo ako hanggang sa dulo. Ito nga palang gamit ko mga master ay BL25 na mabibili sa mga online shop. Meron din ito sa Shopee at Lazada. At dito nga mga master ay sa pool na naman yung isdang malayuhan. May mga katabi siya pero pinili ko yung kalakihan. Ito nga pala yung black chin na tilapia na kung tawagin ay arroyo. Ang mga ganitong isda pala mga master ay makikita mo lang sa mga ilog na malapit sa dagat. Kaya yung tubig sa ilog mga master ay naghalong alat at tabang. Yun mga idol at uwi na tayo. Nakahuli din tayo ng mamaw na tilapia Mamaw na tilapia. Tapos mga malilit na tilapia. Siguro may 8 ito Isa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nga yung ating huli ngayon. Yun, let's go. Gamit lang ang tiksay mga idol ito. Umuwi na nga pala ako at nilisan ko ang isda. Nakita nga ito ni Mrs. at siya tuwang-tuwa. Maliban sa plapla, may 7 rin akong nakuha. Uling na pinabaga at ilagay ang isda. Dahil si Mrs. ay natuwa, ang isda inihaw na. Mister, yung mga huli natin ganito. 8 lang. Isang plapla tapos 7 arroyo. Yun, luto na ang isda. Kanin ay handa na. Let's go mga master. Yun. Tara, kain na tayo mga idol.